Sigurado ka ba, Lucas? Inilingan ni Lucas si Jacob kasabay ng kanyang malalim na paghinga. Kasi sa nakikita ko, mukhang labag yun sa kalooban mo. Hayaan mo na lang kaya si Althea magdesisyon. Dagdag nito, mabigat lang sa loob niya ang ipahanap ang ama ni Darius. Subalit kahit hindi man humingi ng tulong o nakiusap sa kanya ang dalaga, ay kusa niyang gagawin iyon para sa kaligtasan ng bata. Para sa batang minamahal niya na parang sarili na niyang anak. Sa ganitong paraan lang ako makakatulong kay Althea. Aniya, hindi pa niya nakakausap ng maayos ang dalaga for the past 24 hours. Nakatulala lang kasi ito habang binabantayan ng anak. Saka lang ito umiimik kapag may dumarating na doktor o nurse sa ward upang sumuri sa lagay ng bata. O kapag gising ang bata at kailangan itong magpainom ng gatas. Kaya naman, naaawa siya sa lagay ni Althea. Kaya hanggat may maitutulong siya, magbibigay siya. Sige, tugon ni Jacob. Pero saan ako magsisimula, pare? Madali lang sana kung malalaman natin kung saang hotel nangyari yun. Naganap sa kanila ng lalaki eh. Nanlisik ang mata ni Lucas nang marinig ang salitang nangyari kay Althea at sa lalaki. Hindi niya ma-imagine na si Althea ang bulaklak na parang hindi madapuan ng paru-paro ay nakipag-one night nang hindi nito namalayan. It's such a pity. Kaya lang, nangyari na ang nangyari. Ang sabi niya, Along de la Paz Street ang hotel na yun. Malapit lang sa resto bar na pinagdalhan sa kanya ng maloloko na ex niya. Pero hindi na niya inalam ang pangalan ng hotel. Yun ang naaalala niyang sinabi ni Althea noong araw na nag-open ito tungkol sa buhay nito. Pare, sa haba ng de la Paz Street, baka hindi lang 10 hotel ang naroon. Anyway, anong petsa yung nangyari? Nabanggit niya sa'yo? April 18, last year. April 18? Di nga. Nagtaka siya nang tila na sorpresa si Jacob sa petsang kanyang binanggit. Tinaasan niya ito ng kilay. Pare, birthday mo pa yun. April 27 naman ang anniversary niyo ni Sandy, di ba? Inis na inis ako nun kasi ikaw yung nag-set ng party. Pero pagkagaling mo sa London, hindi ka na namin nahagilap. Tapos nung makaharap kita kinabukasan, mukha kang zombie sa ayos mo. Ganun pala pag broken-hearted. Natatawa ang pagbabalik tanaw ng kaibigan niyang si Jacob sa nakaraan. Talaga ba? Birthday pala niya nung araw na yon pero nawala sa isip niya dahil sa sakit na inabot mula kay Sandy. Straight from London, dumiretso siya sa resto bar noon para magpakalangu sa alak. The rest was a history he couldn't remember anymore. Dahil tama si Jacob, para siyang isang zombie na gumagala, ngunit wala sa katinoan ng mga panahong iyon. Umiling si Lucas upang maiwaksi ang nakakahiyang bagay na iyon sa kanyang isip. Ang mabuti pa, Jacob, yung kay Althea ka nalang mag-focus. Mababayaran din kita. Huwag mong intindihin yung bayad. Yang puso mong asikasuhin mo, Lucas. Nangaasar nitong sagot. Tinapik pa nito ng 2 beses ang balikat niya bago ito lumabas mula sa opisina ng kanilang auto shop. Napahinga si Lucas ng malalim sabay sandal sa upuan. Tama talaga si Jacob. May problema ang puso niya at pag hindi ito naisalba, baka bumigay ng wala sa oras. Ang kaso, hindi rin niya alam kung paano ito isasalba. Baka nga tumindi pa ang damage sa sandaling makita na ang tatay ni Darius. Lumipas ang buong gabi na tiniis ni Lucas na wag pumunta sa ospital. He stayed in his shop for the whole night without proper sleep. Nakasandal lang siya nang magdamag sa upuan kaharap ang desk. Pinilit niyang matulog subalit sa tuwing pipikit siya, kung hindi mukha ni Althea, ay mukha ng anak nito ang kanyang nai-imagine. Hindi matahimik ang isip niya. Mayat maya kung siya ay huminga ng malalim, napapahilamos na mukha o napapahawak sa kanyang batok. Tila isa talaga siyang haligi ng tahanan na namomroblema sa kalagayan na mag-ina niya. 5:00 na ng umaga nang maisipan niyang umuwi sa kanilang bahay. Maliwanag na ang paligid at loob ng mansyon pagdating niya. Tanda na gising na ang kanyang mga magulang. He first breathed heavily before getting in. Nadatnan niya ang parents sa dining room na kasalukuyang kumakain ng breakfast. Napatigil ang mga ito at mukhang nagulat ng kaunti nang siya ay makita. Lucas, anak? Tumayo ang vice mayor at yumakap sa kanya. What brought you here so early? Did you eat?
Sabayan mo na kami ng papa mo. Anito, his mom is always so sweet and gentle. Sa kabila ng pagiging pasaway niyang anak, naiyaka pa rin siya nito at ng papa niya ng buong puso. He's still so lucky, he thought. Luckier than Althea when it comes to parents. Umupo siya. Naglapag naman ng pinggan ng maid sa kanyang harap. Wala naman talaga siyang ganang kumain. Ngunit noon lang niya ulit makakaharap sa hapagkainan ang mga magulang niya. Kaya masaya siya na samahan ng mga ito. Saka kailangan din naman niyang makarinig ng mga payo mula sa mga ito. You look bothered, son. May problema ba? Nag-away kayo ni Althea? Tanong ng papa niya. Napangisi ang binata ng bahagya. Kung mag-aaway man sila ni Althea, for sure, ang bahay nila ang huli niyang pupuntahan. Nasa ospital si Darius. Tugon niya habang naglalagay siya ng garlic rice sa pinggan. What? Nanlaki na saad ng mama niya. Anong nangyari sa kanya? Huminga siya ng malalim. May anemia yata siya. Nakalimutan ko na yung term na sinabi ng doktor. Kulang daw sa oxygen ng dugo niya na maaaring makaapekto sa puso niya. Kaya kailangan siyang salinan ng dugo at bone marrow sa lalong madaling panahon. Cancer? Nag-aalalang tanong ng kanyang papa. Hindi naman po, papa. Pero sa pagkakaintindi ko, maaari niyang dalhin ang sakit na yon hanggang pagtanda. Habang buhay siyang magme-maintenance ng gamot. Sandaling naging tahimik ang mag-asawa. Para bang hindi agad na proseso sa isip ng mga ito ang narinig mula kay Lucas. They looked shocked and worried for the kid. Then Mrs. Cortez looked at his husband. Parang thalassemia lang, no? Sabi nito ng mahina. Yun nga, ma. Ani Lucas. Yun yung type ng anemia na sinabi ng doktor. Bakit niyo alam yun? Nagtatakang tanong ng binata. Hindi naman talaga katakataka. Yun ay kung may history ng thalassemia ang pamilya niya. But as far as he remembers, wala naman. So there's no way his parents would know something about that disorder. Lucas, kaya nga kinoconsider na PWD ang papa mo dahil… Excuse me, sasagutin ko lang to. Saad ni Lucas nang tumunog ang kanyang phone at makita ang number doon ni Althea. Lumabas siya mula sa dining room at agad na sinagot ang tawag. Lucas? His heart instantly melt as he heard her soft and sad voice. Nagising ba kita? Hindi naman. Kumakain ako ng breakfast kasama sina mama. Sagot niya. Sorry sa abala. Okay lang. Kumusta si baby Darius? Kung papasok ka sa school, kahit ako na lang muna magbabanti sa kanya mamaya. Pahayag ng binata. Hindi yata niya kaya magtrabaho habang iniisip na nasa masamang kalagayan si Darius. Kaya mas mabuti kung nasa tabi lang niya ito at nakikita. Hindi ako papasok. Magpapadala na lang ako ng note sa advisor ko. Sagot naman ni Althea. Naisip niyang pupunta pa rin siya sa ospital dahil mas okay kung pati ang dalaga ay kasama rin niya at nakikita. Namaya kasi mag-undergo na si Darius sa blood transfusion. May compatible donor na. Talaga? Para siyang nabunutan ng tinik. At suddenly, he wondered why Althea sounded like she's hesitating to talk or to tell something to him. Wala naman siyang pakialam kung sino yung blood donor dahil dugo lang naman iyon. Kahit sino nagmamatch sa dugo ng bata ay pwede nitong maging donor. Kaya walang kaso sa kanya maging sino man iyon. Yung DNA. She continued. Bigla ay parang may kung anong pumasok sa loob ng puso niya at nagwala roon. He suddenly felt nervously afraid again. Tapos na yung DNA testing, Lucas. Ano? Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi maaari. Kung tapos na ang DNA test, ibig sabihin, nahanap na at nakilala ni Althea ang ama ng anak nito. Parang hindi niya kayang tanggapin. Kung ganun, kamusta? Anong resulta? Magiging okay na ba si Darius? Hopefully, kapag hindi nagkaproblema sa kalusugan ni Henry, one of these days, mabibigyan na rin ng bone marrow ang anak ko. Muling nangunot ang kanyang noo. Hindi niya alam kung siya lang yon, pero parang narinig niya ang pangalang Henry, pero ayaw na niyang ipaulit. Sana nagkamali lang siya.
May kabigatan sa loob ni Lucas habang naglalakad siya papunta sa ward kung saan nakakonfine si Baby Darius. Purong kaba ang nararamdaman niya noong mga sandaling iyon. Hindi siya makapag-isip ng matuwid. Parang ayaw niyang malaman ang katotohanan. Si Henry lang din ang ama ng bata, kung yun ang totoo. Gayunpaman, dinala pa rin siya ng mga paa niya sa ospital. Gustong-gusto na rin kasi niyang makita si Althea. Para bang hindi kumpleto ang araw niya kapag hindi niya ito nakita. Ano man ang mangyari, ano man ang lumabas na resulta, dala-dala pa rin niya ang sinabi nitong kasali siya sa mga ikukonsidera nito sakaling makilala na nito ang ama ni Darius. He trusts her. Naniniwala siyang hindi siya nito basta-basta tatalikuran. He gasped an air. Pagbukas niya ng pinto, mukha agad ni Henry ang nakita niya. Nakatayo ito habang nakapatong ang kamay nito sa kamay ni Althea na nakaupo naman sa mono-black chair. He knew that Henry was only there to comfort the woman. But seeing Althea with him in that so close way, parang nadudurog ang puso niya. Kinabahan siya. But not when Henry noticed him and instantly rushed into him, almost smashing his face. "Anong ginagawa mo rito?" Matapang at matigas nitong tanong. Kuyom ang mga kamao nito. Ang mukha nito ay nababahiran pa ng mga pasang inabot mula sa kanya noong nagdaang gabi. Gayunpaman, hindi iyon nakabawa sa kakapalan ng mukha nito. Mabilis siya nitong kinuwelyuhan. Mabuti na lang at maagap ring namamagitan sa kanila si Althea. "Please, huwag kayong magsimula ng gulo." Saad ng dalaga. "Not in this room." He glared at his opponent while secretly clenching his jaws. Hindi naman si Lucas pumunta ron upang magsimula ng away. Inaasahan na niyang naroon si Henry at bago pa man siya pumasok sa ospital, isinantabi na niya ang anumang galit o puot para sa lalaki. Yun nga lang, mukhang ito ang gigil na gigil sa pagmumukha niya. "Binibisita ko lang si Darius." Lucas managed to speak calm, though siguradong magkakagulo sila kapag sinabayan niya ang galit ng lalaki. Tapos tumingin na siya kay Althea at automatikong nawala ang inis niya. "Kumusta na siya?" Mahinahon niyang tanong sa dalaga. Sumilay ang matinding lungkot sa mukha ng dalaga nang ito ay umiling. As she took a glance at the sleeping child. Right now, nangihina pa rin ang katawan ni Darius. Sana lang maging okay na siya after ng blood at bone transfusion. Pahayag nito. Sumulyap din siya kay Darius. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa babae. 2 araw pa lang ang nakakalipas simula nang isugod sa ospital ang anak nito, subalit parang ang laki na ng pinayat ni Althea. Her sad eyes were swollen and there were dark circles in it. Signs that she cried a lot and haven't had a rest. Labis siyang nalungkot. Kung wala lang siguro roon si Henry, ikinulong na niya sa kanyang mga bisig si Althea. Tumangutango siya sa sinabi nito. Muli ay tiningnan niya ang bata. "Kung gusto mo, ako na lang muna magbabantay sa kanya mamaya para makapagpahinga ka naman." Suhestyon ni Lucas dahil nag-aalala na siya sa kalusugan ng dalaga. Baka mamaya ito naman ang magkasakit. "Hindi na. Salamat na lang, Lucas." Napatingin siya kay Henry dahil ito ang sumagot. "She'll really take a rest today, pero papupuntahin ko dito ang mga yaya sa bahay para mag-alaga kay Darius. And do you think nahahayaan ko na alagaan mo ang anak ko na dahilan ng muntik ng pagkawala ng buhay ko?" "Bakit hindi, Henry?" Tugon niya, taas noo. "Hindi porket kaya kitang tapusin, sasaktan ko na din si Darius. Kung talagang ikaw ang tatay niya, dapat nga magpasalamat ka pa sa akin eh." Henry's eyes partially narrowed in curiosity. "Ilang buwan ko ring inako ang responsibilidad na tinalikuran mo, Henry." "Lucas, please." Nag-aalalang humawak si Althea sa kanyang braso. "Ayoko ng gulo. Please, wag ngayon." "Hindi ako nanggugulo, Althea." Mabilis niyang sagot. "Sinasabi ko lang ang bagay na dapat niyang malaman at ikahiya. Wala akong dapat ikahiya at ipagpasalamat sa'yo. Kay Althea ko lang gagawin yun." Saad naman ni Henry. "Fine." Tumangutango siya at nagdesisyon ng tumigil. Mahirap ng kalaban ang taong mayabang at makitid ang isip na katulad nito. Hindi niya gustong umabot na naman sila sa sakitan.
Saktong bumukas ang pinto at pumasok ang lalaking doktor, kaya nakaluwag siya ng paghinga. Actually, silang tatlo. He moved to the side upang bigyan ng daan ng doktor dahil mukhang may ibabahagi itong impormasyon kay o kina Althea. Kitang-kita niya ang antisipasyon sa mukha ng huli. At batid niyang gaya niya, umaasa rin ito ng positibong mensahe. That time, he just wished na sana maging maayos na ang kalagayan ng bata